Alright mga boss, so welcome back again sa inyo. No? Maglalabas tayo ng mga videos. Gusto ko kasi mag-reset ng maganda na yung quality ng video natin. Para naman madali nyo matutunan yung lahat ng bagay-bagay na gagawin nating tutorial dito regarding sa Mio Sporty natin. Ayan. So itong model ko ay Mio Sporty old model. Pag sinabi kasing old model, ayan, yung likod niya medyo manipis pa. Unlike dito sa ipapakita kong picture na Salty. Ayan. Soul kasi yung likod na bali pinaghalo yung harap ng Mio Sporty, yan, smiley type. Tapos, Soul yung likod. Yan, ito yung pinakaiba ng dalawa. So dito mga bossing, ang first vlog natin na ituturo ko muna yung pagkakalas ng buong body kits or fairings ng Mio Sporty na to na old model. So sasabihin ko rin yung pinagkaiba niyan habang kinakalas natin sa Salty. Alright, simulan na natin. So mag-start muna tayo dito sa pinakauna talaga, yung unang-unang dapat kalasin kapag nagkakalas ng buong kaha. Etong smiley. So dito sa smiley side mga bossing, dito sa harap ng cowling natin, meron tayo 10 pieces na body bolt, including tong dalawa sa harap na katabi ng emblem. Kapag Amore yung yung fairings nyo, meron din siya dito sa gitna. Pero kapag yung mga typical na sporty lang, yan, dalawa lang. Originally mga bossing, itong sa harap ay Phillips screw type. Pero dito nakalagay na bolt is yung dalawang 5mm na Allen. So dito mga bossing, ayan, meron namang mga sizes yung Allen set ko. So ito yung gagamitin natin, 5mm. Hindi nakita, madumi na kasi. So kapag pakalas mga bossing, ang laging ikot is counterclockwise. Yan. So dito naman tayo sa baba. Ayan, yung dalawang side. Makikita nyo, ayun yung Phillips screw. Ayan, kabilaan lang naman lagi ang Mio Sporty. So ang tip ko lang, pag naglulusin kayo ng bolt or body bolt ng mga lalong-lalo na plastic parts tong mga to, yung kaha, make sure na naka-straight talaga yung Phillips screw nyo dito sa bolt. Ayan, bago nyo i-twist. Ayan. Same lang sa kabila. Dito naman tayo sa likod. Ayan, meron siyang 2, 4, 6 na bolts. Lagi siyang kabilaan mga bossing. Sunod naman natin yung sa headlight cowling. Ito yung headlight, kakalasin natin yung tornilyo. Meron siyang 4 sa neck, tapos meron din sa tenga. Kaya sinabi ko sa inyo na unang kalasin yung mga tornilyo itong dito sa smiley part, yan sa smiley cowling. Kasi magagasgasan yung dito sa yung side na to kapag hinugot nyo tong headlight cowling nang hindi pa nakabaklas tong sa may babang part niya. Yan, sa mga masaselan, yun yung pinaka-proper para hindi magasgasan yung dito banda. Yan. So pakita ko sa inyo kung bakit. Kinalas mo kasi yung headlight cowling. Pwede siyang magasgasan. Minsan, yung fittings ng neck nitong yung manibela, dikit na dikit dito sa may smiley cowling, kaya mahirap tanggalin or magagasgasan. Kaya una muna tong smiley. Sa pagtanggal ng smiley cowling natin, dito ko hinahawakan para mabilis matanggal. Mahirap kasi pag dito ng side yung tinanggal nyo, kaya dito sa ilalim. Ayan, hawakan nyo lang yung ilalim, tas hila.
Tapos, pwede nyo na hugutin tong socket. Sa pagtanggal ng socket, mga bossing, ayan, may makikita kayong parang, ano dyan, yung arrow part. Ito, bababa nyo lang yan, sabay, hugot. Tapos, mga bossing, yung pagtanggal ng headlight cowling, dito nyo muna sisimulan, dito sa may master side, itong part na to. Pagkahugot nyo yan, ayan, hilahin nyo lang. Kung mahirap man, intact pa rin or brand new yung motor nyo. Hawak nyo dito, sabayan nyo ng paghila sa taas. Yun. Pag narinig nyo ng tumunog or kumalas na yung dalawang panel natin, tuloy-tuloy nyo lang hanggang sa matanggal. So kung makikita nyo walang sagabal na panel dito at wala rin magagasgasan, matatanggal nyo na agad yung headlight. So kung mapapansin nyo rin, nakakalas na yung mga guide sa taas, dito naman yung tatama. Ayan. May tatamaan dito. Ibababa nyo lang yan, sabay. Hila. Yan. So bago ang lahat mga bossing, meron tayong connector dito sa headlight. Ang pagkalas naman yan, yan, hawakan nyo lang muna yung mga wire. Tapos, ilabas muna natin. Ayan. Itulak nyo, i-press nyo pababa yung connector. Tapos, twist ng pakaliwa. Sabay taas. Ganun lang kadali. Tapos mga bossing, yan, pag natanggal nyo na, huwag nyong i-paste pataas yung headlight nyo kasi pwedeng malaglag tong headlight natin. Yan, lahat pa ganyan lang. So sa next video natin, turo natin kung paano paglagay ng headlight lens. Yan. Paano na-assemble to. So ngayon, kalasin muna natin yung buong kaha. So after nyo makalas yung smiley side, ito, yung dito sa front cowling tsaka headlight cowling, dito naman tayo magpo-focus sa likod. So dito mga bossing, ang tatanggalin naman natin, yan, yung nakatutok na yan. So meron siyang 4 na bolts dito. Tapos dalawa dito sa ilalim ng upuan or sa likod ng upuan. Tanggalin muna natin tong Phillips screw dito sa dalawa sa baba. So kung naka-stock seat kayo or original na seat, yan, miski naman tong tabas na, pero stock seat pa rin yan. Hindi nyo ma-access yung dalawang tornilyo dito. Kaya kailangan buksan natin yung upuan. Once nabuksan nyo na yung upuan, mga bossing, makikita nyo na dito yung tornilyo. Yan. Kabilaan lang naman kapag Mio Sporty. After nun, matanggal yung tornilyo doon sa side na yon. Originally din, walang upuan kapag nagbabaklas ng mga engine cover natin. Kaso nga lang, syempre, hindi naman natin na babaklasin kasi meron tayong mga bypass na tinatawag. Ito yung pagkakalas. So hindi nyo na kailangang tanggalin yung upuan, di ba? Madali naman eh. Next naman, dito tayo sa side panel. Meron siyang 3 pieces. Itong side, pangalawa, tapos itong pangatlo. So yung bolt nito, yung stock pa. Yan, kaparehas nito yung sa harap ng smiley panel. Tapos, kapag gumamit kayo ng Phillips screw, yan, make sure na oversize or hindi na pulpul yung dulo. Para kapit na kapit. Kasi kadalasan kapag ordinary na Phillips screw ang ginagamit nyo, makikita nyo, mabilis siyang masira yung form ng Phillips screw. Ayan, katulad nyan. Like for example mga bossing, pag hindi kayo gumamit ng oversize or hindi ka-form ng ulo ng mga bolt natin, ayan, katulad nyan, manipis yung dulo nito. Gagalaw lang sa natin. Ayan, may clearance. So ang suggestion ko mga bossing, ayan, mas may bumili kayo ng tools na may iba-ibang set. Ayan, katulad nyan. So ang brand nito Inco mga boss. Dito sponsored pero napakabisa nitong tools na to para sa pagkakalas. Kasi mahirap naman na kapag nagkalas kayo tapos nasira to, mauuwi pa sa pagsisinsel yung tornilyo. Ayan, hassle pa. So katulad nitong tool natin ito, meron siyang different sizes ng ulo ng pili. Pag nilagay nyo, hanapin nyo lang yung pinaka-size nyo. Yan, katulad nito. Tapos meron din yung pinaka-eksakto. Ayan, makikita nyo, wala siyang clearance. Mababaklas nyo talaga ng maayos.
Sa Solti nga pala mga bossing, wala nang pangatlong kaha dito. Yan, directly na taillight agad siya. Tapos sa pagkakalas nitong nasa gitnang part ng side fairings natin, yan, tulak nyo lang pataas. So ito yung itsura ng pangatlong ano natin. Ayan. Yung nasa gitna ng side fairings. So tatanggalin natin tong side panel na to, mga bossing. Ayan. Unahin muna natin yung dito sa loob. Yung meron siyang Phillips screw. Sa Solti kasi nandito, nasa loob. Nasa likod nitong side fairings na to. Dito naman mga bossing, ayan, meron tayong tatlong body bolt. Ayan. Merong normal yung bilog, tapos merong hexagon type, tapos normal. Yan, tatlo yan. Yun yung pinaka-original na bolt ng side fairing sa ilalim. Tapos pwede nyo na siya tanggalin mga bossing. Ayan. Punin nyo muna dito sa kabila. Tapos ingat lang kayo. Tulak nyo palabas. Ayan. Ganun lang kadali. Same lang yung procedure dun sa kabilang side. So yan mga bossing, tanggalin muna natin tong dalawang bolt dito. Yan, sa may araro, para matanggal natin yung araro. No? Tapos mga boss, after na matanggal yung bolt dito sa may araro, dito naman sa ilalim, kasi magkakonect yan. Hindi nyo siya mahuhugot hanggat hindi natatanggal yung dito naman sa may bangka or dito sa lower panel. Tapos mga boss, after nyong maklear na yung mga tornilyo doon, pwede nyo nang tanggalin tong araro. Yan. Dito ihilain lang natin yung dalawang may butas. Ito. Isa. Tapos dalawa. Pag nahila nyo na yun mga bossing, pwede na rin natin tanggalin yung dito. So kapag natanggal nyo na yung araro natin mga bossing, dito naman tayo sa bangka. Meron siyang tatlong bolts dito sa dulo, dyan sa gitna, at ito natanggal na natin kanina. Tanggalin na natin yung both sides ng ditong dalawa tapos sa kabila. So mga boss, bago nyo matanggal tong lower panel natin, ibababa nyo muna yung side stand, saka nyo tatanggalin tong dito sa likod. Ayan, tapos padaanin nyo lang. So dito naman tayo sa may leg shield. Ayan, yung inner part tatanggalin natin. So meron siyang hook, tapos hindi ganito yung original, 10mm yung nakalagay. Tapos tanggalin muna natin yung hook gamit ang Allen key. Kadalasan 5mm mga bossing ang ginagamit. Yan. Sabay yung susian, yung cover ng susian, twist lang pakaliwa.
Pwede na mahugot. So bago nyo makalas mga bossing, or bago nyo matanggal tong leg shield, kailangan mo nang tanggalin yung 6 na 10mm bolt ng footboard. So bali dito, bago nyo matanggal yung footboard at yung leg shield mga bossing, meron pa kasing nakasabit dito. Yung mga, kapag original form o stock parts yung mga parts nyo, meron siyang hose para sa battery. Yan, kasi kadalasan, itong hose na to, yung battery originally ng Mio Sporty ay yung di tubig. So dito tutuloy yung tubig papunta sa baba. Yun lang yung use ng hose na to. Tapos ito, yung ibang wirings na ng dating mekaniko. Ayan. Sa Salty, mga bossing, meron siyang dito, putol, kaya matatanggal mo agad. Pero dito sa Mio Sporty, butas lang siya. Disconnect muna natin yung battery para matanggal tong negative-positive na connection. Dito naman sa battery mga bossing, meron siyang goma, holder ng cover ng battery. Yan, tanggalin nyo lang. Taas yung cover, tapos ito na yung negative-positive. So sa pagtatanggal ng footboard at leg shield mga bossing, meron tayong dalawang option. Ayan, pwede nyo tanggalin ng buo, pwede nyo rin paghiwalayin. So ito yung unang option, tatanggalin ng buo. So ito naman yung pangalawang option para mas madali. Tataas nyo lang tong dito ng footboard, bubatakin nyo ng paganyan. Kapag nakita nyo yung sideways na tong leg shield, paluin nyo lang yun nandito. Yan, tinatawag namin tong karate technique. Tapos, pwede nyo na tanggalin tong leg shield. So huwag kayong mag-alala mga bossing kasi hindi naman basta-basta mababasag o magkakaroon ng crack yung pinalo natin kasi elastic tong inner natin. Yan, kahit bali-baliin mo yan, kahit i-bend-bend mo yan, hindi yan basta-basta magka-crack. Sunod mga bossing, kakalasin naman natin tong front fender. Ayan, yung tapalodo natin sa harap. Unang-una muna, gagamitan natin ng 17mm para matanggal tong nut. Yung lock nut ng axle natin, front axle. So panigurado kasi, sasabay yan kapag iniikot nyo yung nut, pag niluluwagan nyo. Yan. Yan. Kapag sumasabay pa rin, gamit kayo ng 14mm. Yan. Open wrench gagamitin ko kasi pang kontra lang naman. So gagamit tayo ng pangkalang para tumaas tong harapan ng motor. Kasi tatanggalin natin yung gulong. Natanggalan natin yung gulong. Meron na tayong access dito sa ilalim. Ayan mga bossing. Meron siyang tatlong 10mm bolts with spacer yan. Unahin ko muna yung sa dulo. Dalawa. Tapos yung pangatlo. Ayan, tanggal na. So dito mga bossing, meron yung spacer para ma-level nyo yung pantayan ng gulong at ng fender. Ayan.
natatanggal to minsan. Ayan. Ayan, napakahalaga niyan. Kasi kapag wala niya, mabilis madisalign yung mga fender niyo sa gulong. Dito naman tayo mga bossing kung paano tanggalin tong natin, yung batok o yung inner fairings kung tawagin sa may gauge. Unahin muna natin tong side mirror. Gagamit tayo ng 14mm. Kapag dito tayo sa kaliwang side mga bossing, yan, normal thread siya. Pa-counterclockwise yung kalas. Yun. Kapag dito naman sa right side, yan, tanggalin muna natin yung rubber. Maluwag na kasi ito. Pa-clockwise naman yung ikot niya. Unahin muna natin tanggalin yung tatlong body bolt. Ayan, Phillips screw. Pangalawa. Tapos meron dito sa loob. Ayan, pangatlo. Sunod itong speedometer cable. Tapos niyan mga bossing, pwede na hugutin tong gauge. Hugutin lang yung yellow wire sa high beam indicator. Tapos yung red socket para sa gauge. Sunod mga bossing, tanggalin natin yung connector o yung socket ng right switch natin. Yan, hugutin lang. Ito yung sa starter, yung 2 wires. Ito naman yung sa headlight and park light, yung 4 wires. Tapos meron dito yung sa brake light, 2 wires. Ayan, nakakonect sa may master. Tanggalin lang. Tapos meron din dito 6 wires naman na connector. Tanggalin muna natin dito sa bullet terminal ng headlight. Yan, green and yellow. Tapos, itong 6 wires na connector. Yan. Hugutin din natin tong choke. Hilahin nyo lang dito sa may holder nya, yung cable. Tapos padaanin ng ganyan. Tapos saka nyo ibaba yung nipple. Ayan, ganun kadali. So dito mga boss, hindi pa natin siya basta-basta matatanggal kasi merong nakakabit dito sa left side ng switch natin na dalawang Philip. Meron din sa ilalim niyan, sa ilalim na to. Eto, Phillips screw. Meron din dito. Tapos, meron din sa ilalim na to. Ayan, meron dito. Ayan mga bossing sa ilalim. So yun lang, bali 1, 2, 3, 4, 5 na body bolt. So dito mga boss, mahuhugot na natin yan. Ayan. Tapos, meron kasi ditong parang hook. Hindi nyo siya basta-basta mahuhugot eh. Tatanggalin nyo muna dyan. Ayun. So proceed na tayo mga bossing, no? Ito na lang yung last part, yung rear fender natin. So sa pagtatanggal niyan, alisin muna natin yung taillight. Dito sa taillight mga bossing, ayan yung wire na yan. Meron siyang bakal na guide, yung holder. Pwede nyo hilahin para mabend natin, no? Ayan. Tapos taas nyo lang yung bakal. Ayan. Pwede nyo siya tanggalin. Tapos disconnect lang natin dito sa connector. Ayan, 6-pin socket. Pag natanggal nyo na yung taillight mga bossing, makakita na kayo dito ng dalawang 10mm na may parang spacer. Ayan, tanggalin muna natin yan. Tapos meron doon sa isa, yung tornilong yan. Puro 10mm yan mga bossing, kaya hindi kayo mahihirapan.
Mayroon tayong konting problema pagdating dito sa rear fender. No, yung hose line ng ano natin, ng gas tank papunta ng carburetor naka dito sa butas ng rear fender. So kailangan tanggalin tong hose line para may access tayo at ma-remove natin tong rear fender. So pinakatatandaan nyo mga bossing, darating din naman tayo sa mga upcoming vlogs natin. Matututunan nyo rin kung paano mag-rekta ng gas dito sa gas tank papunta ng carb. Yung tipo ng pag sinabing rekta yun, tuloy-tuloy na yung flow ng gas natin. Dito kasi sa status ng Mio na to ng tropa natin is naka-gravity level pa siya, or meaning to say naka-vacuum pa yung fuel natin. So hindi siya basta-basta tutulo yung gas kasi meron pa siyang oil seal na nagpe-prevent para sa continuous flowing. Yan, tanggalin lang natin tong yung lock. Kaya pag ginugot tong hose, hindi siya basta-basta tatagas. Yan. Tapos silahin ko tong sa may fuel line. Sa taas yung fuel line mga bossing. Ayun sa baba, ito yung sa vacuum. Yan, 'di ba? Hindi tumulo yung gas. Ang ko rin tong nasa baba. Yan. Isa sa mga safety feature ng Mio Sporty yan mga bossing, na piniprevent na continuous flowing ang gas natin. Kasi pag nagkaroon kasi ng unwanted sparks sa wirings, tapos tumagas ng ganyan yung gas natin, pwede mag-cause ng sunog ng motor. Pero dito sa case na to, yan, hindi siya basta-basta tutulo. Pinaka last step sa pagtatanggal ng rear fender, itong rear rear na susian natin para sa compartment. Meron siyang Philip bolt. So, hawakan nyo lang sa likod, tapos, yan, luwagan na. Once na natanggal na yung pagkakakapit sa thread, pwede na itulak to. Tanggalin pala natin sa pagkakahook dito sa taas. Yan, para matanggal. Tapos tulak lang yung ignition. Ayan. Tapos, pwede nyo nang itulak yung rear fender natin. So, dito makikita nyo, nakakapit pa pala yung CDI natin. Dito lagay ng CDI. Dito, hugutin lang yung CDI. Ayan. Tapos, pwede na mahugot. So, natanggalan natin yung buong fairings ng Mio Sporty natin. Ayan yung pinakabuong walkthrough or procedure ng pagtatanggal ng buong body kits ng motor na to. So ayan, I hope marami kayong natutunan at maraming procedure yung nakuha dito sa ginawa nating tutorial. So yun mga bossing, so pwede kayong mag-suggest ng mga next na i-content natin para sa yung mga previous vlog ko na hindi malilinaw. Yan, comment down below nyo para magawa natin ng panibagong o ma-recreate natin ng mas malinaw na video quality ng pagbablog. Panigurado ang next ko dito kung paano ang tamang paglilinis kapag nakahubad na yung Mio Sporty. Ano yung mga hindi pwedeng mabasa at pwedeng mabasa. So yun lang mga bossing, no? Alright.